Hi everyone, this is Daisy and welcome to my channel. Please do not forget to like, share, and subscribe. For today's video, ipapasyal ko kayo dito sa may harap ng aming bahay at ipapakita ko sa inyo yung mga succulents na nandito sa harap ng aming bahay, particularly yung nandun sa may tabi ng glass window. So, ito yung una, it is a black rose. Nung huli ko tong i-finlex sa inyo, is totally red or medyo red in black yung gitna niya. So as you can see right now, napaka-pale and napaka-dull nung color niya. So napansin ko na malaki ang kaibahan ng mga succulents ko na nasa veranda area and nandito sa harap ng bahay. Dito sa veranda area namin, whole day sun sila, morning and afternoon sun, very windy. And dito naman sa harap ng aming bahay, is afternoon sun pero hindi ganun kahangin, mainit masyado. So as you can see din sa video na very dry na din yung soil niya. Eto nga yung raindrops ko, nawala na yung drops na tinatawag dun sa kanyang leaves. So kailangan ko talagang silang ihanap ng place doon sa veranda para lumabas ang magandang color nila na ma-stress sila. And bukod dun sa ma-stress sila, is maging masaya silang tingnan. Kasi napansin ko na napaka-sad nilang tingnan. Kung kapag kasi ikaw ay isang plantita or plantito, mapapansin mo sa mga halaman mo kung masaya ba sila dun sa place na pinaglagyan mo o hindi. O kung masaya ba sila dun sa potting mix o soil mixture na ginamit mo o hindi. So, sa observation ko dito sa mga succulents na nandito sa harap ng aming bahay, mukhang hindi talaga sila masaya dito. Although very healthy sila, well-rooted, walang casualty, walang pest, walang insect, walang mealybugs, wala ko nakikitang problema. As a matter of fact, sila ay very healthy, may mga baby sila. Ang nakita ko lang is dried leaves na which is normal to the succulents na magtanggal ka ng dried leaves. But bukod doon, wala na akong ibang nakitang problema. Ang problema is hindi sila masaya at hindi lumabas yung stress color na sila na supposed to be meron na kahit papano. Kasi bare months na hindi na rin umuulan for 3 days. Hindi katulad ng Finlex ko yesterday's video, napakaganda ng mga color nun sa veranda area. So, as you can see nga, sabi ko, healthy nga sila. Kita nyo, marami silang babies and well-rooted. So, I think ang malaking pinagkaiba ng veranda area at saka dito sa harap ng bahay, although they have enough sun, wala masyado talagang hangin na nakukuha sila. And I think yung mga succulents, they love a windy place and a bright shaded area or where there are lots of sunlight na makukuha sila. Tingnan nyo tong Echeveria na to. Dati, nung huling finlex ko to sa inyo, it is very compact. Ngayon, elongated na siya or parang naging leggy siya. Ang dami pa niyang dried leaves. So, I have to make a way na bigyan sila ng space. Kailangan ko talagang gawa ng paraan kung gusto kong gumanda sila at maging masaya yung mga succulents na to. I am taking this video. It's already 1 o'clock in the afternoon. So, 1 o'clock na pero hindi sila natatamaan ng araw dito. So, afternoon sun yung nakukuha nila, wala rin silang morning sun, pero hindi talaga direct sunlight yung nakukuha nila. So, maybe factor din yon kung bakit na hindi sila nagiging stress in color or hindi sila masayang tingnan is because walang direct sunlight na tumatama sa kanila. Unlike dun sa veranda area, talagang direct sunlight ang nakukuha nila morning and afternoon. Pagdating naman dun sa farina ng mga Echeveria dito, well-maintained sila kasi nga hindi ko sila palaging napupuntahan kasi nga mainit dito sa area na to, hindi siya windy. Walang problema pagdating sa farina na maintain. Ang problema naman, hindi sila nga colorful o hindi sila masayang tignan.
Tapos madalas din na nagugulo yung mga soil mixture dito kasi yung mga housebird palagi nandito naglalaro. Kaya katulad nitong pot na to, makikita nyo, ayan, nakalabas yung roots niya. Siguro naghahanap na siya ng water, and isa pa is baka naglaro na naman yung mga birds kaya nakaykay yung soil mixture niya. So, ang dami din niyang babies. So, ganun usually yung napansin ko or na-observe ko sa mga succulents ko, na pag healthy sila, marami silang babies na binibigay. Pero hindi lumalabas yung stress color nila. Minsan talaga mahirap silang intindihin. Actually, hindi minsan. Mahirap talaga silang intindihin. Bukod sa mag-i-invest ka dun sa potting mix o soil mixture mo, kailangan mo ding alamin kung ano ba yung gusto nilang location, ano ba yung proper sunlight, ilang hours ang kailangan nila. Kasi minsan pare-pareho silang ikivira, pero iba-iba yung requirement nila ng sunlight. Merong iba gusto full sunlight the whole day, merong iba morning sun lang, merong iba gusto naman afternoon sun. Tingnan nyo tong habit ear ko, nawala na talaga yung kulay. So, parang medyo dehydrated talaga sila dito. Kasi, although hindi ganun kakulubot o ka-wrinkled yung mga leaves ng mga echeveria, pero nakita ko dito sa habit ear, wrinkled siya eh. Tapos, ito namang echeveria mensa ko, parang hindi ko maintindihan, nasira yung form niya. Tapos, may mga babies na tumutubo. Kaya minsan, ang pangit ng echeveria, pag yung baby niya tumubo dun sa mga in-between ng rosette o yung pinaka-leaves niya. Mas maganda yung mga echeveria kung ang baby nila is tutubo sa ilalim. Ang problema mo naman, pag tumubo sila sa ilalim, binabahayan sila ng mealybugs, lalo na pag palaging basa. And pag may langgam, may sign yun na merong mealybug o may pest doon sa inyong echeveria or sa akin. Kaya i-check nyo pag may nakita kayong langgam. So sa akin, mas gusto ko na ma-preserve yung form nila rather than magbigay sila ng baby tas masira yung form. So after ko silang i-video, eto na nga, diniligan ko sila. Dito muna sila habang hindi ko nahanapan ng place sila doon sa veranda area. Pero I will definitely transfer them to our veranda area kasi ayokong ganitong kalungkot yung mga succulents ko na very dull in color. So baka mamaya magtampo sila lalo, mamatay sila, di ba? Sayang yung succulent. Tapos gusto ko rin ilipat sana yung iba, kaya lang titignan ko muna kung may pat pa ako maliliit doon. Kung may pat pa ako maliliit para mairapat ko, kasi kung ilalagay ko sa veranda area at umulan, malaki yung pot, ma-overed water sila. So yun yung plano ko, and then update ko na lang kayo kapag nailipat ko sila doon sa veranda area. Tapos, i-flex ko na lang din last time, or I think it's last week lang, na i-vlog ko tong afterglow ko na napakalaki. Tignan nyo, lumiit na or nag-shrink na yung size niya kasi nakaka-recover na siya sa too much rain. Hindi ko kasi ma-identify kung underwater o overwater siya last time. But this time, gumaganda na yung form ng echeveria na afterglow ko. So, ayan, maganda siya, hindi siya nagka-crown rot. And then, i-flex ko na lang din yung cactus na nandito lang din sa tabi, no, sa may baba ng mga succulents, sa may bintana namin. Nagiging stress in color na siya kasi before it was very green and now it's starting to get yellow-green in color. So, yun yung stress color nitong cactus na to. I don't know the ID. If you know the ID, please comment below. That's all for today's video, guys. I hope you like my sharing for today. Thank you for watching. Please do not forget to share my video to your family, friends, and relatives. Bye for now. See you in my next video. Bye. God bless us all. Bye-bye.